Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umani ng matinding reaksyon online ng kumakalat na balitang umano'y nag-oath taking na si Vice Presidente Sara Duterte sa Malacanang kasabay ng mga usap-usapang may nangyari umano kay Pangulong Bongbong Marcos o PBBM. Mabilis na nag-viral sa social media ang iba't ibang posts at videos na nagsasabing may malaking pagbabago raw sa liderato ng bansa. Dahilan upang maraming netizens ang mabigla at maghanap ng totoong impormasyon. Kasabay nito, umugong din ang haka-hakang tuluyan na umanong pumanaw ang Pangulo matapos lumabas ang samot-saring online claims mula sa iba't ibang sources. Ang silang netizens may umano'y kakaibang galaw at paghihigpit ng seguridad sa ilang tanggapan ng gobyerno. Gayunpaman hanggang sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa alinmang ahensya na magpamahalaan na nagpapatunay sa mga kumakalat na ulat. Samantala, iba-iba naman ang naging reaksyon ng publiko sa controversial na balita. May ilan na agad nagpahayag ng pagkabahala at pakikiramay habang ang iba naman ay nananawagang maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online. Ayon sa ilang observers, delikado ang mabilis na pagkalat ng hindi beripikadong balita lalo na kung may kinalaman ito sa pambansang seguridad at pamumuno ng bansa. Sa ngayon, patuloy na nakaabang ang publiko sa magiging opisyal na pahayag mula sa pamahalaan upang malinawan ang tunay na sitwasyon. Habang patuloy na umiinit ang usapin sa social media, pinapaalalahanan ng lahat na suriin muna ang pinanggalingan ng impormasyon bago ito paniwalaan o ipakalat. Ang tanong ngayon ng marami, may katotohanan nga ba ang mga kumakalat na balita o isa lamang itong panibagong viral na haka-haka online? At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yun sa kalsada ay kasi wala na akong pamasahe, wala na ako ganyan, 'di ba? Magpapaawa ka ng bonggang-bongga. Then hindi ang tawag diyan mga palangga, hindi yan pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban diyan ay panggagamit sa pagkakataon, sa sirkumstansya ng ating pakikipaglaban to get money from OFW, from whoever. Kasi when you fight, you fight. Hindi pa pwede, teka, lalaban ba ako? Lalabas ba ako sa kalsada? Meron ba akong pagkain? Teka, 2 days na lang to, 3 days. Naku, ganyan. Naku, kaya ako magmamakawa? That's bullshit, darling. Kasi nung nilaban ko kayo, di ba? Nung nilaban ko kayo noong 2015, pagsimula sa Balikbayan Box, hindi ko inalintan na kung papatayin ako nung nakaraang gobyerno, which is, mas sabi ko nga, mas okay pa yung gobyerno ni Noy noon when it comes to mga nagsasalta vlogger. Nagigipit din sila, nagka-cancel din sila. Pero hindi sila nagre-resort katulad nitong bangag administration na to na pumapatay talaga sila katulad ni Percy Lapid. Okay? Ano sabi ni Hana ako? Nakita niyo ba na binalanda nila ang libro ni Tatay while singing? Grabe ang acting ng mga alpotera. Oh really? You know, mga palangga, at sa panahon ng pakikibaka natin ngayon, dapat nga ang nakikita talaga natin is yung hindi prominent na personality, okay, na alam mo na ito ay may bahid ng pangawat o may bahid ng scamming and everything, di ba? Kasi ang pakikipaglaban natin, kung gusto talaga tayo, kung total, yung mga sinasabi ng mga ungas, halika, ngaw-ngaw ka lang na ngaw-ngaw, nye, meow, meow, di ba? Ganon lang. Nasa social media ka lang, ganito, ganyan. Show your what do you call it? Your braveness. You have to be there every day. Talampagin nyo lahat every day, hindi yung meron lang personality, merong Kiko Barzaga, then pupunta ang mga hitad, ang mga jutang ginemes, hi Kim Kinyu, at mag-video, nye, interview, magbiga-biga, mag-alpot-alpot doon, para sa content, para sa kajotahan, then we're not gonna win. Hindi natin mapapabagsak ang mga addictus. Gawin nyo muna ang ginawa ni Maharlika ng 2022 pa. 2022 lang tayo, kay Bangag tayo, pag-usapan natin si Bangag. Sabi ni Carmana, solicit lang ang habol. Exactly. Alala ko, may pinost ako dyan yung mga kalaban ko.
Ang mga kalaban ko, ang ini-insinuate, I'm talking about sa mga nagkakaso sa akin. Yung mga na-insinuate, mayaman daw sila, mga bakla. Okay? Mayaman. At may mga negosyo, kaya hindi daw, ang ini-insinuate, hindi daw galing sa pagnanakaw ang kanilang mga kwarta. Hindi daw galing sa flood control. Ang sagot ko naman, di ba? Pag sinagot ako, ang sagot ko sa kanila, oh, really? Di ba? Meron bang mayaman na nung namatay ang kamag-anak ay nanghingi ng pangkabaong at punerarya? Walang pinagkaiba yan. Ikaw ba mayaman ka? Ikaw nga na OFW. Siguro, di ba? Na meron kang, I'm not talking to you na wala gid bala. Alam ko kita nga mga yung mga email talaga na wala talaga, resort ka talaga na hingi ka ng donation sa kapatid mo, sa kaibigan mo, baka naman pwede ka mag-ambag. Pero yung mayaman ako, kunyari akong mayaman, sabihin mong millionaire ako, wag na billionaire, millionaire na lang. Tapos ihihingi ko ng pangkabaong yung family member ko. Oh my God. Ang tawag dyan, scamming. So, balik tayo dito sa laban natin. Baka mapunta na naman tayo kung saan. Ang pakikipaglaban, mga kababayan, para natin mapatumba ang mga adik, you have to consistent. Katulad ng mga adik, ang consistency nila sa pagsinghot, tuloy-tuloy. Diba? Katulad ni Bangag, tuloy-tuloy din. Consistent din sila sa pagnanakaw. And you have to be consistent also sa pakikipaglaban. Hindi yung umulan lang, nagtago ka na. Right? Ang sabi nga ng reporter, ito mga reporter, alam nyo naman yung mga yan, 50 na lang natitirang katao dito. Kasi nako, yung iba, umulan, nagsilong, ganyan-ganyan. Kaya nga ang panawagan natin, talagang yung mga elderly natin, di ba? Sinasabi ko yan, ang elderly natin, hindi natin pwede ilagay yan, frontline yan. Yung mga, mga ginarayuman na. Kaya nga, we need young people, young individual, right? Ngayon, mga palangga, okay? Now what? Okay, here we go. Here's Kiko Barzaga. Bakit siya consistent? Listen to this, darling. Okay, yan ngayon. Okay. Yeah. Etong si pangalan nito, itong si Speaker D, yung Boji D na yan ay nagsalita after na ipasa nila ang 6.7 trillion na nanakawin na naman ng mga buwakan ng ina sa 2026 budget. Listen. You know my bagong speaker. Welcome to the Pusa Dog Vlog. Mga kagalang-galang na kasama sa mula sa katulungan ng Pilipinas. Sandro Marcos, Lodi. Lakas mga asar nito ni Kiko Barzaga. Katulad dito, nasa loob siya ng Kongreso. At ito ay nire-record niya yung mga galawan ng mga buwayang nasa loob ng Congress. Listen. Ito naman ang tungkulin sa bayan na kailangan lagi natin tanggin sa ating mga sarili. Magkano man Para sa ako matalaga ang pamahalaan. Sabi niya, magkano? Tinatalupan niya bawat wordings nitong speaker na ito. para sa bulsa ko. At kanito na tayo nag-iikot. Kapanahon ito, inaalampak na tayo ng ating konsensya. Wala kayong konsensya. Wala kayong konsensya. Actually, iba. Iba to. Ito yung Gen Z na kailangan natin. Mga magnanakaw. Tunay na reforma. Mga reforma na magpapalumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Wala kaming tiwala sa inyo. Tungkulin na Okay, wala kaming tiwala sa inyo. Kasi yung mga binabasa na yan, yung script na yan, script lang yan ng mga kadyotahan, mga optics na script na kunwari para sila sa bayan. Listen. ang lahat ay tuwid ang dapat tuwid. Huwag kang matuwid, si Aquino. Sabi niya, daang matuwid, si Aquino. So ginagamit yung tagline ng daang matuwid. Tumuwid ba ang inyong daan? Look at us now. 'Di ba? Nagkabako-bako na dahil hindi natin alam
yung mga tinayong mga building nung panahon pa, even not Aquino or iba pang mga nakaraang administrasyon, dahil ninakaw nila ang budget sa infra. Okay, tuloy natin. Ang sagradong mandato Grabe. ng pamahalaan Lul. ay ang makakagungan Pagnanakaw. Ayan, pagnanakaw. Ang sagradong mandato ng pagnanakaw. responsabling pamamalagi ng Sabling yaman at oportunidad pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Sabi niya, di ba? Responsabling pagnanakaw sa pera ng bayan. Alam mo, narinig siya ni Garin. Ayan, si ulo ni Garin yan eh. Tingnan mo. Yan ang dahilan na kung bakit tayo ang narito. Yan ang diwa ng Kongreso. Ang dahilan kung bakit sila nandyan ay magnakaw ng kaba ng bayan. Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan Ay pupunta sa bulsa namin. at makarating Ang ibig sabihin niya, pupunta sa bulsa ng kongresista. Okay? sa kulay. Na bulsa ng mga congressman. Yan. Alam namin na binabantayan tayo ng buong sambayanan. Ang alam ko ito, sapagkat ang pinag-uusapan natin Di pa kayo natakot magnanakaw na ulit, ha? ang tiwala ng ating mga mamamayan. Hello. Tungkulin natin ipakita ng Kamara ay isang tahanan ng may tunay na malasakit at may Tahanan ng mga buhaya. Yan. Tahanan ng mga buwaya, tahanan ng walang malasakit, tahanan niya ng mga kawatan. Crocodile farm. Oh. hindi naging Tahanan ng mga buhaya nga o crocodile farm, sabi ni Kiko. Alam mo, habang pinapanood ko to, talagang napapako ako sa mga sinasabi niya. Sabi ko, iba din tong batang ito. magaling ang pagpasa ng pambansang budget. Oh, ang May dali. mga pagkakataon nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, Nagpagkakataon na nagtalo-talo ang mga pananaw dahil nagtatalo-talo ng kung sino ang malaking nanakawin. inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Inaabot sila ng madaling araw sa pagdinig kung paano nila i-insert ang mga budget, kung paano nila iprograma ang mga unprogrammed funds para mapunta sa kanilang bulsa. Hindi, puro tulog lang yan. Daming absent. Sabi naman ni Kiko, hindi, puro tulog lang yan. Hindi sila napupuyat, puro tulog lang dahil maraming absent. Look, Isa ang ating hangarin. Magnakaw. isa ang ating hangarin. Sabi niya, magnakaw. Tiyan mo, dinig na dinig siya ng mga katabi niya. Oh. Patay mali siya itong ulo ni Garin. Ayan, oh. Tangay na. Okay, go. Pakanan ng bawat Pilipino. Ang bawat Ayan, tiyan mo si Garin. Nakita niyo ba palangga? Okay, go. magnanakaw. Sa ilalim ng budget na ito, pinugulan natin ang palawagan ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Hindi namin mahal yan. Dapat makasin Di ba? Tinugunan natin ating panawagan ng mahal na Pangulo. Hindi na, sabi ni Kiko, hindi namin mahal yan. Talaga naman hindi yan mahal ng bayan dahil adik yan. Tingilan nyo kami, dadamay nyo pang buong bayan. Okay, go Kiko. mga pangunahing sektor ng ating lipunan. Lalo-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang panglutunang mga kailangan. Kailangan pag pinakinggan mo yung mga speech nila, ang kanilang layunin para sa edukasyon, pangkalusugan at sa mga pangangailangan, subachuchu, eklabush. Pero ang totoo ay ninanakaw nila ang kaba ng bayan. Okay, tuloy. Binigyan namin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. May Binigay ang pondo sa sektor ng edukasyon, pero ang mga bata malnourished pa rin at kulang sa proyekto para sa kanilang nutrisyon na kasama sana dyan sa edukasyon, health and education. Post classroom. 1 billion to Yan, bulok-bulok na classroom, walang silya, walang electric fan, 'di ba? Walang kung ano-ano, kaya puro kasinungalingan 'yan. Ghost classrooms. Post classroom ang sinasabi ni Kiko. Katumbas nito ay 4.1%
ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan Di na uso yung ghost flood control. Uso na ngayon ang ghost classrooms. Kasabay nito, tiyak din natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura, at mga programang panglipunan. Infrastruktura, agrikultura, at programang panlipunan. Agrikultura, alam nyo na pinamunuan ni Bangag yan. Anong ginawa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos ng Bangag Administration? Mag-smuggle ng mag-smuggle. So lahat tong mga sinasabi ng Speaker of the House, yan ay kadyutahan lang. Listen. Ang bawat proyekto ay sinuring upang masiguro na mapupunta ito sa mga lugar at sektor na higit na mga Pupunta nangangailangan. ito sa Forbes Park. Ayan. Ang bawat proyekto ay sinili para mapunta sa Forbes Park, sabi nga ni Kiko. Bagong bahay. Yan. Forbes Park para pangbili ng bagong bahay. Kaya talaga dapat utasin nyo na lahat ng mga hayop na ito eh. Tanggalin na lahat sa pwesto itong mga magdanakaw na to. At pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LECA. Doon sa September 30, itinakda natin ang 44 na panukalang batas na magtutulak ng reforma at pagunlad sa ating bansa. Pagunlad sa Kabilang pagnanakaw. dito ang mga Di ba? Tutukan nila ang mga proyekto para sa pag-unlad ng bansa. Sabi ni Kiko, pag-unlad sa pagnanakaw. Imagine mo naririnig siya ng mga katabi niya. That's braveness, darling. panukalang Rice Industry and Consumer Power Act. Ang Benta ng disaster 20 risk pesos yan. financing Ayan. Sabi yan, 20 pesos na bigas. Bentahan ng 20 pesos bigas na yan ni Bangag na mabaho pa sa pagmumukha nila ang amoy ng bigas. Insurance Framework. Sa mga victims of calamity, 20 pesos po na lang ang rice nyo. Yeah. At ang Pagtawid Manilang Pilipino Program Act. Kasama rin sa mga ito ang Department of Water Resources Bill, ang Waste to Energy Bill, ang National Land Use Bill, ang Blue Economic Bill, at ang pag-amyenda Yun ng ang blue bills. Security Law at ITIRA. Isang bill lang alam nila, blue bills. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na may taguyod ng isang matatap na ekonomiya. Pabagsak ng ekonomiya. Yeah, pagtaguyod, sabi ni D, pagtaguyod sa matatag na ekonomiya. Ang sabi naman ni Kiko, ang pagpapabagsak nila sa ekonomiya. Exactly. Kasi the more na ninanakaw nila ang pera, ay bumabagsak ang ekonomiya, tignan nyo naman ngayon, at bumabagsak ang kabuhayan ng Pilipinas. Kapag bumagsak ay what? Gutom, nabuang, addictus, at kung ano-ano pa. Displaced ang ating mga kababayan sa lindol dahil walang tamang ayuda o pagkalinga ng gobyerno ni Bangag. Listen. At handang sumubay sa pagbabago ng Binabagsak nyo ang ekonomiya. mga minamahal kong kasama. Maaaring hindi perfecto ang ating budget. Oh, Ngunit at least alam mo. ito ay malinaw na Correct. Maaring hindi perpekto. Kaya hindi perpekto dahil ninanakaw nyo. Kaya nga sabi ni Kiko, at least alam mo. Kasi kung talagang ikaw alam mo na perfect. Okay, yung mga ganyang budget, you can say perfect yung budget natin. Kasi nakatalaga sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. At na-execute ng tama yung mga budget. Pero alam nila, sabi nga ni Kiko, at least alam mo na hindi perfect ang